Magandang araw at welcome sa Balitaan. Ang magsasaka sa Benguet na kilala bilang isang pangunahing producer ng repolyo sa bansa ay madalas harapin ang problema ng sobrang supply at bagsak na presyo. Upang matugunan ito, isang bagong inisyatiba ang naglalayong baguhin ang sistema ng pagsasaka sa lalawigan. Narito si Frenzy Olis para sa mga detalye. Salamat, Gian. Ang Benguet ay naglalabas ng mahigit 85,000 metric tons ng repolyo taon-taon, nang sumasakot sa mahigit 3,700 hektarya ng lupain. Gayunpaman, ang overproduction ay madalas nauuwi sa pagkulong, kung saan naiiwan ang mga magsasaka na may mga aning hindi na maibenta ng may kita. Magandang araw, sir. Magandang araw rin. Sir, nababalitaan namin ng kalagayan ng oversupply ng repolyo ngayon. Ang bintahan ngayon. Bilang magsasaka, anong opinion mo rito? Alam mo ma'am, nalulugi na kami ngayon dahil kahit marami yung ani namin ay mababa pa rin yung bentahan namin ng repolyo. At syempre, nakakalungkot lang na malaman na kahit gaano kami naghihirap para anihin yung repolyo ay nalulugi pa rin kami. So, magkano naman po ang bintahan nyo dito? Ngayong Abril, ang bentahan namin ay pumapatak lang ng 20 hanggang 25 per kilo. Makakapanayam natin ngayon ang project head na si Dr. Andy Mendoza na isa sa mga proponents ng proyektong naglalayo na nais makamit ng proyektong Benguet Crop Diversification and Innovation Project. Sir, ano po ba ang layunin ng project na ito? Salamat, Gian. Ang aming pangunahing layunin ay itigil ang sobrang pag-asa sa iisang uri lang ng pananim. Pinapakilala namin ang crop rotation. Magtatalaga kami ng mga partikular na gulay para sa bawat munisipalidad ng Benguet. Halimbawa, sa Atok ay magpo-focus sa pagtatanim ng repolyo, sa Bacon na magtatanim ng carrots, at sa Bukod na magtatanim ng patatas at iba pang mga munisipalidad ng Benguet. Sa paraang ito, mababalansin natin ang supply ng mga gulay na maibebenta sa merkado. Mukhang napaka-strategic naman yan, sir. Pero paano naman ito makakatulong sa mga magsasaka na nasa Benguet ngayon? Isang napakagandang katanungan. Magpapatupad din tayo ng Suggested Retail Price or SRP system. Kukwentahin natin ang actual na gastos sa pagtatanim at transportasyon ng mga gulay. Pagkatapos ay sasangguni tayo sa mga magsasaka, traders at sa Department of Agriculture para magtakda ng patas na presyo ng mga nasabing gulay. Sisiguraduhin din ito na mababawi ng mga magsasaka ang kanilang puhunan at sila ay kikita, habang ang mga mamimili naman ay makakakuha ng matatag na presyo ng gulay sa merkado. At narinig ko rin po, sir, na mayroon kayong innovation component. Tama. Ang anumang sobrang repolyo at mga gulay ay hindi na masasayang sapagkat ipoproseso natin ang mga ito para maging panibagong produkto.
Bibili tayo ng mga kagamitan at mag-hire tayo ng mga magsasaka para gumawa ng nasabing panibagong produkto. Ito ay magbibigay ng karagdagang oportunidad para sa mga magsasaka na magkaroon pa ng iba pang pinagkakakitaan. Maraming salamat, Gian. Ang 5 milyong piso na budget ay nahahati sa 3 pangunahing bahagi. Nariyan ang crop rotation program, price regulation at product innovation. Una, ang 1.8 milyong piso na halaga ay inilaan para sa crop rotation program. Kasama dito ang 1.56 milyong piso na halaga na nakalaan para sa mga binhi na ipamamahagi sa mga magsasaka ng 13 munisipalidad ng Benguet. At 143,000 pesos na halaga naman ang nakalaan para sa workshops at snacks ng mga farmers. 52,000 pesos naman ang nakalaan para sa mga flyers. At 45,000 pesos naman ang inilaan para sa transportasyon. Pangalawa, ang 200,000 piso ay nakalaan para sa Suggested Retail Price or SRP. Sakop nito ang mga bayad sa konsultasyon sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya para matiyak ang patas na presyo ng mga produktong gulay. Pangatlo, at pinakamalaking bahagi ng ating budget ay ang Project Innovation na mayroong 3 milyong piso na budget. Kasama dito ang 1.5 milyong piso na halaga na nakalaan sa mga kagamitan kagaya ng machines and equipments na gagamitin sa pag-innovate ng mga produktong gulay. At 500,000 naman sa mga raw materials na kakailanganin para makapaggawa ng innovative goods. At 1 milyong piso naman ang nakalaan para sa mga sahod ng mga manggagawa na magpoproseso ng mga labis na gulay upang magawang innovative products na maibebenta sa merkado. Isang palengke ang nagbebenta rin ng repolyo. At nang tanungin namin ang presyo, 25 pesos kada kilo na ito. At nang bumaba kami ng Baguio City, palengke ng Maynila, ang repolyo pumapatak ng 80 hanggang 1. Sir, bilang mamimili, pabor ka ba sa proyektong ito? Ay oo ma'am, kasi para sa amin, pabor ito. Kasi itong proyektong ito, naglalayong na mapababa ang presyo ng repolyo. Kaya para sa amin na as mamimili, pabor ito sa amin kasi kapag mababa ang presyo, mas marami kaming mabibili. Kumbaga, hindi lang repolyo ang mabibili namin, but iba pang gulay. Sa pamamagitan ng budget na 5 milyong peso, umaasa ang proyektong ito na mapatatag ang merkado ng gulay at masisiguro ang kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon ng Cordillera. Ako si Frenzy Olis, nag-uulat sa News Report. Back to you, Gian. Isang proyektong nagbibigay pag-asa para sa ating magsasaka. Yan po ang ating huling balita. Manatiling maalam at ligtas.